So yun mga atulis, napanood nyo naman yung last upload natin, di ba? Nakakakuha lang natin ng Giorno. So for today, parang almost so 1 week na sa atin yung unit. Kaya ngayon, nakita ko yung mga pros and cons niya. So actually, medyo madami dapat tayong i-discuss doon. Kasi madami akong part na hindi nagustuhan at na pwedeng gawa ng solusyon at the same time. Meron naman ako mga nagustuhan talaga. So yun nga, isa na doon. Alam naman ng lahat to na mga naka-Giorno dyan. Shoutout sa inyo lahat guys. Isa sa pinaka-ayoko is mahina talaga yung kanyang headlight. So doon pupunta yung topic natin ngayon. Kaya nandito na naman tayo. Kasi magpapakabit tayo ng MDL K1870 Works dyan sa Antipolo. Shoutout kay Kemp. Antayin mo ako dyan. On the way na ako pare. So yun, bumili na rin tayo dito ng bracket. Itong bracket na to, nabili natin to sa Orange app. Ayan, ito yung gagamitin natin bracket para dun sa MDL natin. Kasi yung bracket na gusto natin sa may bandang T-post natin ipapalagay. Tara, abangan nyo kung ano yung mga gagawin ni Kemp dito. Alam nyo kung bakit kay 1870 Works ko gusto magpa-wiring or magpalagay ng MDL. Kasi pare napakalinis gumawa. Napakalinis magtirada or mag-organize na mga wirings. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura nun. So bago yon, tara. Shoutout pala kay 1870 Street. Dala na natin yung box niya. Ito nga pala mga tulis yung ARC helmet. Napalalo na niya nung raffle nung Christmas party ng RCB. Man, napakapugi ng helmet na to. Kung pwede lang ibenta to ni PJ sa akin, bibiling ko talaga. Ano naman, no? Pang! Kaso, hindi tayo nanalo, hindi tayo pinalad eh. Kaya, pabayan na natin kay PJ ito. Malaysian. Sorry PJ, sinukat ko. Testing lang. So, dadalhin din natin to kasi papasabay na natin para makuha na ni PJ. Pinatabi lang kasi sa atin. At the same time man, ito na talaga yung bago nating helmet. Ito nga pala yung Spider na Nomad Camino. So tara, check natin. Actually, bago ko binili to, nagtingin na ako sa physical store ng Spider kung anong sukat ko sa Nomad. Kaya nung nakuha ko yung sukat ko, yan, sa Shopee na lang ako bumili. Sa Orange app. Ito siya mga tol. Classic na classic, leather type yung kanyang loob or parang kulay brown na nagdadagdag sa aesthetic ng unit. Yan. Tapos, gloss black lang siya lahat. Tara, tanggalin natin to. Ayan na guys. Oh man. May kasama din pala yung clear na lens. Pero dito tayo sa all black para puwagi, diba? Pakita ko sa inyo yung fitting sa akin. Size neto XL. Ganito siya. Yun oh. Classic na classic man. Since yung Giorno gagamitin natin, ito na rin yung gagamitin nating helmet para bagay naman. Kasi yung kay YTTT course natin, pang kay clicky talaga siya. Pang racing look. Ngayon medyo classic vibes tayo, man. Balik muna tayo kasi nakapantulog tayo, man. Let's go. Yun, let's go mga katulis. Ito na ang pormahan natin sa mga classic vibes na video natin. So tara, biyahe na tayo. Kasi natin na tayo ni Kemp. Okay guys, unang biyahe natin. Sila atin. Okay, biyahe na tayo mga katulis. So, usap lang din tayo about sa mga napansin natin regarding dito sa unit na to, which is Honda Giorno. Pinaka napansin ko dito, sobrang ano niya eh. Feel na feel mo yung classic vibes pare. Sobrang kakaiba. Pero yun nga, mabalikan natin. Kaya tayo talaga kumuha ng isa pang motor. Dahil, ayan, si Clicky kasi mga tol is kargado na. Sa mga hindi pa nakakaalam or hindi pa updated, kargado na siya. At the same time, dito tayo sa Binangonan, patira. So sa area ko mga tulis, napakadami ng bayan na bawal ang open muffler. So although rehistrado naman siya, nabalik na din natin siya sa dati niyang kulay, which is yung black orange. Kaso nga lang ang downside, hindi tayo makalabas din gawa ng kargado nga.
Pwede naman siya pagka may mga tambay-tambay na lang tayo, ganun. Pero kasi kapag kunyari, ihatid ko si Commander sa BGC. So, dadaan tayo ng Pasig, dadaan tayo ng Taytay, which is bawal yung mga open muffler. Kaya, ayun, sabi ko sa partner ko, baka it's time na kumuha na kami ng stock na motor. At the same time kasi, sa mga hindi rin naman nakakaalam, meron din akong pagka-classic sa puso ko na hindi nawawala. Ika nga, sabi nga nila, classic never dies. Kaya sobrang saya ko mga katulis kung alam nyo lang na nakapag-avail tayo ng Honda Giorno, no? Kasi ang classic scoot ang isa sa pinaka alternative na best way para ma-reach mo yung classic look at the same time hindi ka nahihirapan sa pang-araw-araw. Tapos ayun, nung nagamit ko to, nung napanood nyo yung last video, ayan makikita nyo dyan, ano nangyari kasi doon, parang una ko na realize na parang sobrang tagtag nga nung kanyang harapan, which is yung front shock niya, na sabi ko baka kailangan lang ito, no? Kaya pala sa mga nakikita ko sa review, nagpapa-lowered sila, pinapababaan nila kasi masyadong mataas, napalowered nila sagad 2 inch, wala iya. Sobrang ano naman nun, baba. Which is sa height natin na 5'8", sobrang sakto lang naman niya sa akin. Tapos mga katulis, second na napansin ko, since sa bundok ako nakatira, ayan, sobrang tirik ng mga daan dito sa amin sa East Ridge, sa may bandang Angono, kung alam niyo yun. Ang nangyayari, pag angkas ko si Commander, hirap yung motor pagkarangkada kahit may buwelo ka mga tol. Lately, doon ko lang nalaman na ang flyball pala, ang stock flyball ng Honda Giorno Plus is 20 grams. So masyado pala siyang mataas or masyado siyang mabigat para sa isang 125cc na motor. So yun yung mga napansin ko, headlight, front shock, tsaka yung panggilid niya. And then ayun, sa headlight nga, okay naman siya kapag yung talagang wala kang kasabay pero sobrang dilim. Sobrang okay na ito mga tol, walang halong biro. Pero kapag ka nagmomotor ka sa gabi nang may kasabay ka na pasalubong tsaka kasabay mo sa way mo, wala, hindi mo na makita yung sariling ilaw mo, natatabunan ng ibang ilaw. That's why mga katilis, na-realize ko na kailangan talaga nating i-priority yung ilaw. Gubad muna tayo ng jacket kasi masyadong mainit yung panahon, at the same time kumukulimlim. Oh, yan, biyahe na ulit tayo mga tol. Nawala tayo sa momentum ng ating usapan. So biyahe muna tayo mga tol kasi medyo late na rin tayo. Time check, 9:59. Schedule natin doon alas 10. 1 minute na lang late na tayo. Pero malapit lang naman, kaya tara, samahan nyo muna akong bumiyahe. So yan mga katulis, pagpunta natin kay 1870 Works, yan, papakabit tayo ng MDL. At the same time, yung brand na ipapakabit natin ay yung Zenlo. Hindi ko lang alam kung ano yung pinaka model ng Zenlo, basta Zenlo. Tapos may gitna siya nakalagay. So sabi niya, bawal daw talaga sa LTO kapag sa T-post nakalagay. Kaya yung binili nating bracket pang T-post yun. So yung placement lang naman ng MDL yung bawal. Pero may dalawang option kasi tayo dun sa magkabilang side ng ilalim ng kaha or dun sa magkabilang side ng tapalodo. Kaso ang downside naman nun, possible magasgasan yung natin, yung tapalodo natin. Kasi pagka lumiko-liko, baka tumama. Kaya napili ko yun, yung na lang, pang samantagal. Yung sa may bandang T-post na lang mga tol. Pero sabi naman ni 1870 ni Kemp ay hindi naman siya mahigpit sa mga checkpoints, especially kapag on driving ka. Mahigpit lang daw kapag nagparehistro. Yan, pag nagparehistro tayo ng motor, nakita na MDL natin nandun sa T-post. Doon lang naman daw nagiging mahigpit mga tulis. Kaya sige, sabi ko go na natin yan. Sa may T-post natin ipalagay para po problemahin na lang natin siya after 3 years pag nagparehistro na ulit tayo. Kailan pa ako marerehistro mga tol? 3 years pa. So sa 2028 pa. So balikan ko na lang ngayon kapag nandun na tayo. Let's go!
bago ko makalimutan, yung 1870 works pala, located sila sa may Kogyo, Antipolo. Kaya kung gusto nyo magpagawa, check nyo doon. Or check nyo tong page na to, mga katulis. Ayan. Kung tatanungin nyo ako sa isa sa mga trusted natin na nagkakabit ng MDL, check nyo na dyan page na dyan. Sa sobrang dami ko na na-experience na gumagawa ng wiring. Talagang yung kay Kim or yung kay 1870 yung pinagsisihan ko kasi hindi ko ginawa dati. Idol! Morning! Yun mga katulis, dito na tayo, 1870 Works. Ito yung brand na ikakabit sa atin, which is yung X1 na Senlo. Ayan. And then papartneran natin siya ng Pia horn. Piaya horn, yan. Dinadali na dito ni Kemp yung ano natin. Yan. Motor natin. Kemp, shout out. Yung Shout out. Yan. Okay na. So yung binutas na yon mga tol, para yun dun sa switch ng back to stock ng horn natin. So para meron tayong loud horn tsaka yung stock horn. So doon natin pinalagay para nakatago lang. Parang nakalagay lang na switch is yung nakalabas lang itong MDL sa may side mirror natin. Pero baka bumalik ako dito para may palipat natin dito yung ano natin. Switch. Yan dito. Pantayin lang natin yung stock ni Kemp. Palitan natin yan guys. Let's go. Tinanggal ko to para sa ano natin sa busina. Ilagano ko naman Ito yung bracket ng horn. horn. Tapos dudugtungan ko pa yan nung galing sa horn mismo. Nabang ako panoorin yung ano mo, yung wiring mo eh. Takin na, linis talaga eh, no? Ikaw lang yung nakikita kong gumagawa ng ganung wiring tool. So, pakita ko sa inyo to guys, Senlo na X1. Ito lang ba yung pasok sa Giorno tol? Di ba meron pang mas flat dito? May mas manipis dito, di ba? Mas mahina buga. May nabuga, ang buga nun parang ano lang ting-ting na manipis. Makapal yan. Ito makapal. Ganito din ba yung nakakabit kila 1870 Street? Kila PJ? So, sabi sa atin ni Kemp, ito dati yung ikakabit X1 Plus. Pero inopera niya ako kung gusto ko daw yung Senlo na GT. Eh, hindi ko alam kung anong pinagkaiba. Mas malaki daw yun. Pero hindi natin sure kung pasok siya dito. Kasi dito ilalagay yung MDL natin eh. Ayan, dyan. Inuuna lang niya yung horn. So, tignan natin kung anong mas magandang output kapag ka may salpak na. X1 GT. Ganito. Same price naman. Mas malakas yung watts na ito, tol. 70. Ito. 60. Dito na lang. So guys, ito yung Senlo na X1 Plus. 60 watts. Ayan siya. Tapos ito yung ino-offer sa atin ni Kemp na X1 GT. Ayan. 70 watts. Mas malaki. Oh, ano. Ayan o. Ito yung X1 GT. Ito yung X1. Siyempre, kung same price to, edi dito na tayo sa mas malaki. Oh, diba? Kaya ka tayo ron. Meron? Tangina mo ron! Mga college friends, guys! ARC. Pang! Ay, gago, maliit kay Uncle to. Maliit, bilog na bilog mo Gagi, mo dyan, pre. maliit kay Uncle to, pre. Laki ulo nun eh. Baka wala. Yung stock head, yung stock muna. Nagawa na yung busina mga tulis. Tapos yung Pia. Sakit sa tenga. Yung switch niya dito, ayan, nakatago sa loob ng compartment dito. Para malinis lang din siya tignan.
So okay na yung busina, MDL na lang ikakabit. Try muna natin yung Oo. tatakpan ba. Bakit? Good. Sakit sa tinga. Nakakaya sa kapitbahay. So yun mga tol, kapag pupunta kayo dito, make sure na nakaschedule kayo sa page ni Kemp or PM nyo na lang siya. Tapos sa Google Map, ito naman yung kailangan nyong i-search. Yan, 1870 Works. And then ito yung kanyang Facebook page. May mga nagpapa-schedule ba sa'yo dito, pre? Meron. Yan, dito. Yan yung page niya. 1870 Works. Wala kayo bang makikita dyan, tol, kundi yung mga gawa niya. Yung wiring niya, tapos yung mga sample nung Senlo na buga. So yun mga tulis, ito yung nabili natin na bracket. Yan, sa orange shop natin to na order. Kailangan natin to para sa gitna siya may lalagay. So yan, kung makikita ninyo, tinatanggal na yung gulong dito para may kabit na. So okay na yung busina, nailagay na. Masakit na siya sa tenga, guys. Kaya tinanggal yung gulong kasi may lalagay na washer dun sa tip, sa ano niya, tapalodo, para bumaba ng konti yung tapalodo para magkaroon ng pwesto yung yung bracket ng MDL. Yung mga nasa sera gabi. So yan na, mga tol, nakabit na. Pagka nailagay yung kaha dyan, mas makikita natin yung pinaka niya, itsura. Na-adjust na lang mga katulis. So mamayang gabi, ikot tayo sa amin. Pakita ko sa inyo yung buga nito. Ngayon kasi umaga pa, hindi pa natin maano eh. Shoutout pala kay Kuya. Sama ka sa vlog ko. Solid followers yan. Anong gusto mo ba, yung medyo malayo? Oo. Yung medyo malayo sa... Medyo lang. Yan, parang pantay na. Pass pa konti. Ano? Shoutout, Kemp. Thank you. Tahan na lang kita. Salamat. Yun. Good vibes, man. Nakakatuwa lang mga tulis, no? Kasi walang tama yung bracket niya. Di ba kayo, kapag ka nagmamotor kayo mga katulis, usually, kapag ka nagpakapit kayo ng MDL, ang tawag dito, yung mga pinagkakabitan ng bracket, masyadong malog. Sabi sa akin ni Kem kanina, pag sa kaha daw talaga nakakonekta yung bracket, malog daw talaga. Kaya sa mga nagpapakabit ng MDL dyan, kung nakita nyo man kung saan nakakonect yung bracket na pinagkakabitan ng MDL nyo, ay automatic, maalog talaga yan at the long run. Luluwag yan. Yung sa atin kasi, nakakonekta mismo yung bracket dun sa T-post. Which is ang downside naman niya mga katulis is, bawal siya sa LTO kapag ka nagparehistro ka. Diba? Pero pagka mga checkpoint, yan, okay lang naman siya. Kasi mga katulis, diba? Ang dami na natin nasubukang MDL dati kay Clicky sa Honda Click natin. At the same time, ang dami ko na rin na-encounter na issue. Kaya yung ginawa ko kanina, pinanood ko talaga hanggang matapos yung pag-wiring ni Kemp. Pero men, take note, ang lupit gumawa, ang linis. Actually, bago naman ako magpunta kay Kemp, tinignan ko naman na talaga yung mga gawa niya. Which is hindi naman talaga ako nabigo dun sa ine-expect kong mangyari dun sa motor ko. Kaya tuwan-tuwa ako ngayon. Excited na ako maggabi sa totoo lang. Para masubukan yung MDL natin. So bali yung kinabit pala sa atin is yung Senlo na X1 GT, yung brand. Pag low beam kulay puti, tapos pag nag high beam nagsasabay yung low beam tsaka high beam, which is white and yellow. So talagang malakas siya mga katulis. Ngayon biyahe muna tayo pa uwi. Hanap tayo ng pasalubong kay Commander, pampalubag loob. Tapos yun mga katulis, gaya nga nasabi ko kanina, kay 1870 Works, hindi siya nag-accept ng walk-in stick note. So kailangan nyo magpa-schedule, kailangan nyo talaga mag-message dun sa FB page niya o kaya sa personal account niya para mabigyan niya kayo ng schedule kung kailan kayo papapuntahin, no? So okay yung ganun kasi si Kemp hindi niya minamadali yung gawa niya. So yun lang yung nakikita kong good side kay Kemp, hindi niya minamadali. Hindi rin siya nagtatanggap ng walk-in kahit na kapitbahay niya hindi niya tinatanggap. At the same time, ina-explain niya din ng mabuti sa inyo kung ano ba yung okay. Sa presyo, actually wala akong idea kung magkano talaga yung pwede ninyong makuha kasi depende siya sa ipapakabit nyong MDL. So yung sa akin, ang package niya dun sa X1 Plus dapat, kasi yun dapat yung kakabit sa atin, which is yung Senlo na X1 Plus na 60 watts. Ang presyo niya doon kasama na yung PIA horn is 5,200. Yan. Pero ewan ko, in-upgrade ni Kemp eh. So same pa rin yung price, pero ang kinabit niya sa atin Senlo na X1 GT.
70 watts. So mas malaki siya. So yan mga katulis, unang pyesa ang kinabit natin dito kay Giorno Plus is MDL, mini driving light. So actually madami ng pyesang nandun sa bahay pero hindi pa natin kinakabit kasi may usapan kami ni Commander 2 months bago mag-upgrade ng mga pyesa. Pero yung mga pyesa nasa bahay na. Pero yun, madami ng pyesa doon. Abangan nyo sa mga susunod nating video kung ano pa yung mga isasalpak natin dito sa Honda Giorno Plus natin. At the same time, wala pa rin kayong kino-comment dyan kung anong ipapangalan natin sa motor na to, ha. Okay? So hanggang dito na lang muna mga katulis. Thank you for watching. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong content natin, please like, comment, and subscribe. Pindutin mo na rin yung notification bell dyan para updated ka once na meron tayong mga bagong i-upload. Okay? Let's go! Thank you guys!